MMDA at LTFRB magpapatupad na po ng carpooling program para tulungan, ayudahan ang mga commuter na makatipid sa gasolina at maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa gitna daw po ng nagaganap na krisis sa gitnang silangan. Erlo Bringas magbabalita. Erlo? Inihayag ng MMDA ang mga hakbang para mapagaan ang biyahe ng mga commuter sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kabilang ang nakaplanong pagpapatupad ng carpooling program. Ayon sa LTFRB, layo ng carpooling na mapadali ang pagbiyahe at makatipid sa gasolina. Dalawang uri ng carpooling ang pinag-aaralan. Ang una ay ang libre o ambagan system na para sa mga magkakapit-bahay at ang may bayad na biyahe na sasailalim naman sa regulasyon ng pamasahe. Maganda itong inputs na to para kung magkano man yung fee, ma-regulate din po natin yan. At yung kung ambagan, we give guidelines also para naman hindi maabuso ng mga ibang tao. Gagawing mas madali ang proseso ng aplikasyon sa pamamagitan ng online system at hindi na kailangang pumunta sa LTFRB. Ang ibibigay na otorisasyon ay special permit lamang at hindi franchise. Kinakailangan din magtakda ng tiyak na ruta ang mga aplikante upang maiwasan ang pagiging regular na biyahe habang ipinatutupad ang point-to-point system na may isang pick-up at isang drop-off lamang. Ayon pa sa MMDA, hindi dapat maabuso ang sistema at hindi ito magsisilbing lisensya para sa illegal na operasyon o pangunguloro. Winawarn din naman po namin yung mag-a-avail nitong special permit na wag din po abusuhin. Wag naman po tayong mag-compete sa kanila dahil alam na po natin na mahirap yung negosyo nila ngayon dahil sa rising fuel cost. So wag naman na binigyan ka ng special permit for carpooling, ginamit mo naman, inabuso mo. Sa tala ng MMDA, sa EDSA pa lang, umigit kumulang 350 to 400,000 na nasakyan ang dumadaan sa EDSA kada araw na inaasang matatapyasan din kapag naisa katuparan ng programa. Makikipag-ugnayan ng LTFRB sa LTO, MMDA, HPG at iba pang ahensya para sa mas maayos na implementasyon na nakatakda rin na ibatay sa state of emergency at posibleng palawakin sa labas ng Metro Manila kung magiging maayos. Inaasahan na makakatulong ito sa pagbawas ng trapiko at konsumo ng gasolina dahil gagamitin ang umiiral na sasakyan at may hikayat ang mas maraming motorista na makibahagi sa biyahe. Pwedeng nasa isang building kayo or papunta kayo lahat sa Ortigas. Basta ang emphasis lang, kailangan point to point. Hindi pwede yung iikot-ikot mo. Isang drop-off point, isang pick-up point. Yun lang. Wag naman yung, yun nga, na regular na magiging biyahe. Erlo Bringas para sa 100% balita.